Monterasa. Monterasa. Oo, sa Cebu. Sa Cebu. Okay. Ang Monterasa sa Cebu, pinayagan ng DENR. Monterasas de Cebu, sa mga hindi nakakaalam, yan po ay isang high-end project dyan sa Cebu. Oo. Hillside development yan, mga kapatid. Ito po ay, mga kapatid, nandidiyan po sa area ng Cebu City. Guadalupe. Okay. Sa Guadalupe, Cebu City. Opo, sa Cebu City. Kung saan po, dahil sa nakita natin na pagbabaha na nangyari, so ngayon, may question. Yung mga unang tumutol, nagsasabi na, ayan na ang sinasabi namin. Daming tumututol din Pero, dyan. in fairness, sabi nila, sandali lang. Pag-aralan natin ngayon. Yan. Kung may effect ba ito? Ironically, mga kapatid, opo, dahil po ang DENR ay nakalampag, naglunsad sila ng investigasyon. Yan. Okay. Dito po sa Hillside Development Project. At kung ito ho ba nakaka-apekto mismo sa instability ng slope sa mga barangay ng Banawa at Guadalupe proper, dito po sa nangyari pong Typhoon Tino. Okay. Yung joint probe, mga kapatid, ay pinagsama-samang taga-DENR, Environmental Management Bureau, Mines and Geosciences, Provincial Environment and Natural Resources Office, PENRO, yung SENRO, opo. Kung saan daw po pinag-aaralan ngayon nila kung sumunod ba sa ECC ito pong kanilang proponent. Ayan, okay. Ang sabi okay. Ang sabi ho ng DENR sa Monterasa, proponent, mag-submit ka sa amin ng inyong engineering, geological, and geohazard assessment para sa validation ng ating inspection team. Anak ka nang... nung nakatayo na yung ilan. Anak ka nang... Oo. Tapos... Oo. Correct. Sinasabi din nila ngayon, sila mismo sa kanila nanggagaling, na legit daw yung tanong ng, kasi nagsimula to sa tanong ng tao, nagagalit ang mga tao online. Sabi, sino nag-aproba sa proyekto na yan? Ngayon, ang sabi ng DENR, sige, legit yung question ng mga tao Tignan natin kung sumusunod ba etong Monterasas de Cebu, yung mga hillside development na yan sa environmental at flood mitigation regulations. Nung may natayo na, saka titignan. Umpisa pa lamang, noon yan ay binebenta, nagpi-pre-selling yan. Uy, mahal yan, nag-propose na, may mga nagsabi na, anong gagawin nyo sa bundok namin? Yan. Ang dami na. Ang DENR, sa gitna ng mga reklamong ito, lagi sinasabi, hindi nagkaroon ng public consultation, na naman. So ngayon po, na dahil pumutok na ito, at ito nga't may question po sa mga dami nang namatay sa Cebu, sinasabi ng DENR, ikaw proponent, patunayan mo, nakarapat dapat ka mabigyan ng ECC, alangya kayo, buhay pa kayo? Anak-anak po! Sorry po, Hindi ba itong ugali-ugali nila? Ngayon, eto ho na naman po tayo. Itong bago ko tunghayan itong isa, na dapat to talaga ikalampagin ito. Wag na hayaan matayo pa. And we hope and sincerely pray na yung pong mga dyan sa Kongreso, yung kung totoo, kung totoong ipinaglalaban ninyo, hindi yung isang hearing ka lang, dalawang hearing ka lang, pagkatapos aregluhan na. Itong mismong DENR nagsasabi, di ba? Na dyan po sa may bandang Laguna, di ba nagtayo daw po, mga kapatid, ng reclamation. Ngayon, kine-question nila itong reclamation na ito. Sa Laguna, di ba na para bagang ala silang kaalam-alam na ito po'y... Sino nagbigay ng permiso? Na hanggang ngayon, tuloy pa rin daw, Dami dumadaan doon. Ito ba yung nakaraan, yung kausap natin? Sa LLDA, kasama ba iyan? Sa LLDA, ito nga. Yung Laguna Lake Development Authority. Kasi last time may kausap po kami ni Manong Ted dito. At sinasabi nga nila, ipahihinto na nila ito. Pero, according sa mga netizens na dumadaan dun sa area, tuloy pa rin daw ang proyekto. Anyari. Okay. Ito po, mga kapatid, kung inyo pong tutunghayan ang mapang ito, ang lawak na po nito. Haba. Hektarya na po ang na-reclaim nila. Patay. Along C6. Mga kapatid, ang sinasabi po dito, ito raw po ay nag-construct in the guise of flood control. Pero yung pala ho ay reclamation.
Okay, so dito ho nagtayo mismo, na naman, gobyerno, mga taga-gobyerno. Makita ho ninyo. Kung pupuntahan mo yung mapa nito, dito po sa C6, sa lawak nito, hindi mo siya mapapansin kapag nag-Google Map ka. At ilang pong bahagi ng C6 ang meron na reklamasyon. Kung kailan naman nadidiyan na iyan, tsaka lang ngayon nila pinapansin. Kasi nga, dahil din sa mga flood control projects controversy at yung din pong pag-apaw ng tubig din dito sa erang ito ng Laguna Bay. Eto ho tayo ngayon. Ito ha. Okay. Ito naman po tayo ha. Itong taga-DENR ayaw pakinggan ang mga kumukontra sa pagtatayo ng wind energy windmill dito po sa area ng Rizal, ng Tanay all the way to Antipolo. Ito muna ang atin po ditong paunang salita. Maganda po ito. Kasi renewable energy ito eh. Ito yung wind energy. Ito yung hinihikayat ng gobyerno. Renewable. Wag na po yung coal, di ba, na mapaminsala po sa ating kalikasan, right? Opo, maganda po ito. Wind, solar, hydro. Alright, renewable energy. Kaya nga tayo may fit-in tariff sa ating kuryente, sa ating bill. Ano 'yun? Subsidy 'yun. Subsidy natin para dito po sa gantong uri ng mga proyekto. We subsidize part of it sa ating bill. Fit-in tariff ang tawag doon. Kaya tumataas po ang ating binabayaran kasi po meron tayong ibinibigay pong sustento para po sa gantong uri ng mga kumpanya na ang kanilang mga proyekto po ay renewable, kumbaga makakalikasan. Pero in this case, ang sinasabi po dito ng mga tutol sa mga proyektong ito is that ito po mga kapatid ay para po sa 25,839 hectares sa Rizal na 25 years mga kapatid ang kanya pong kontrata. Pinagkalooban na ito karaka-raka ng Environmental Management Bureau ng DENR ng ECC para po sa 69 na mga wind turbines na may kasama pong 13 ridges, no? From Tanay to Antipolo. Saan ito? Dito ito along sa Sierra Madre Mountain Range. Yan ang sinasabi po nila. Nag-trending po ang Sierra Madre, di ba? Dahil po dito kay Super Typhoon Uwan. Ang sinasabi nga kasi nakatulong daw po itong Sierra Madre. Sinasabi ng ilang mga eksperto, nakatulong ang Sierra Madre para hindi masyadong maramdaman yung tindi po ng buhos ng ulan na dala nitong si Bagyong Uwan. Yan ang sinasabi nila. At ngayon, nanganganib na naman ang Sierra Madre dahil nga po dito sa gagawin o ide-develop na wind energy sa 25,839 na ektarya dyan po sa Rizal. Na binigyan ng service contract ng Department of Energy noong 2018 pa pala. Alright. Oo. Ito ho kasi yung proyektong ito, sinasabi po ng mga tumututol dito. Hindi naman sila tutol nga sa uri po ng proyekto, pero sa lugar na pagtatayuan. Kung pupuntahan po ninyo yung mga wind turbine sa Ilocos, meron doong sa tuktok din po ng bundok ha. Pero i-check nyo po yung topography ng bundok. Maging sa ibang mga bansa. Ito pong Sierra Madre Mountain Range na ito, iba po ang topography nito, sinasabi. At dyan, hindi ka na lang po kumbaga, para kang higante na magtatanim ng windmills, ng turbine, hindi. Anong gagawin mo dyan? Paplansyahin mo, kakabkabin mo, bibiyakin mo na naman po yung kabundukan. Kasi nga, sa plain itatayo iyan. Iibahin mo yung topografiya at ang lawak nito, libo-libong ektarya ito. Mga kapatid, na sinasabi nila, baka pwede, wag dito, kasi nga, Sierra Madre ito, na kung saan din po may aabutin daw na portion mismo, na ang tawag na nila dito mga kapatid ay Masungi Karst Conservation Area. 1,600 hectares. Natahanan ng mga limestone.